Bago ka magnegosyo, ayusin mo muna ang sarili mo. Tingnan mo nga yung kwarto mo. Malinis ba? Okay ba ang organisasyon ng buhay mo? O baka mamaya ang gulo-gulo ng kwarto mo tapos ini-expect mo yayaman ka. Pwede mo sa aking sabihin na wala namang connection yan pero alam mo meron eh. If yung umaga mo hindi mo matalo, hindi mo maligpit yung gamit mo, maitupi man lang ng maayos ang iyong kumot, may position yung una ng tama. Kung hindi mo maipanalo yan, paano gagawin pa natin sa the rest ng buhay mo? You have to win the morning eh. Kaya ako naniniwala, you have to be really disciplined sa umaga. Kasi dyan nagkakaalaman kung maipapanalo mo yung buong araw mo eh. O gusto mo yumaman bago ang bumuklat ng libro o matend ng seminar, mag-aral, itakang gawin lahat yan, ayusin mo muna ang buhay mo. Ayusin mo ang kwarto mo. Huwag kang matakot simula ng business mo. Ang katakutan mo ay magtrabaho ka ng 30 to 40 years para sa ibang tao. Sa business, pag masipag ka, malaki income mo. Sa employment, kahit anong sipag mo, pareho lang kayo ng sahod ng tamad mong katrabaho. Mas mabuting kaibiganin ang business mind. Ay sa chismis-minded, wala ka nang ang income, mababarangay ka pa. Real talk, sa sarili mo nakasalalay ang pag-unlad ng buhay mo. Hindi sa magulang, kaibigan, kamag-anak o sa ibang tao. Minamaliit mo yung mga nagraraket-raket sa bagay no, small time no, piling mo mahihirap, diba? O, tas kung ano-ano pinupost sa Facebook no, titignan mo yung timeline, panay mga produkto, panay mga kung ano-anong binibenta, pinagtatawanan mo, o diba? O sige, magulat ka dyan, milyonaryo na yan, sinangapan na yun. Alam mo, hindi totoong trabaho, diba? Itong mga raket-raket na to. Alam mo kasi, ang tawag dyan, entrepreneurship, at tawag dyan, negosyante. Kung minamaliit mo yan, o anong tawag mo ba sa boss mo, o anong tawag mo sa may-ari na kumpanya, sino may-ari ng opisina nyo? Sige nga, sabihin mo sa akin. Ano job description yan? Negosyante yun. Kaya huwag nating maliitin itong mga ratet-ratet na to. Akala mo small time. Remember, all great things come from small things. Great endeavors come from small efforts. Mga negosyante nagsisimula na daling sa hirap tulad mo. Kaya huwag mong maliitin. Profesyon yan. O negosyante yan. Parehas yan ng job description ng may-ari ng kumpanya nyo. Kaya bigyan mo ng respeto kasi baka magugulat ka, mag-a-apply ka, o eto ngayon ang problema. Hindi ka matanggap-tanggap, alam mo kung bakit? Kasi yung dati mong minamaliit, siya na ngayon ang may-ari. Feeling mo yung may pera lang ang pwedeng yumaman? Hindi hindi yan sa resources. O hindi yan may sahod ka, pwede mo magamit yan. May internet na. O may mga tao na willing kumuha ng services at products mo. I-offer mo lang. Pero alam mo ang problema kasi sa'yo, hindi resources ang problema sa'yo, sakripisyo. Panay pasarap ka lang kasi sa buhay. Alam mo itong mga mayayaman, utang ang ginagamit. Sa'yo kasi tignan mong ginagamit mo, pinapairal mo sa buhay mo, panay paawa, panay gimmick, diba? Panay gala, panay me time yun, no? O tapos na yan, takanta ka ba't wala ka napupuntahan sa buhay? Why not sacrifice a little bit? Why not remove the time dito sa mga walang kwentang bagay na yan? Pag-negosyo ka. Alam mo, andyan na ang internet, andyan na lahat ng bagay na kailangan mo para humita ka ng pera. Ang problema kasi sa'yo, panay ka pasarap, ayun lang talaga iyon. So, take a hold of your life, learn how to sacrifice a little bit para sa future mo, para umasenso ka.